Magandang araw po sa inyong lahat. My name is John Ray Bautista. Tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-open ng account sa isang stockbroker para makapag-invest tayo sa mga companies na ito. So, ang gagawin natin, isa sa mga account na meron po ako is yung sa MyTrade. Kaya pwede po kayo mag-search sa type nyo lamang po mytrade.com.ph. Once na nandito na kayo sa website na to, click yung open an account. Okay, ilagay nyo po dito username. Yung username, ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo. Okay, pwede kayong pumili ng kahit anong username na gusto mo. Okay, halimbawa, yan po ang ilalagay mo at make sure na available ang username na yan kasi kung may mga ibang username na hindi available, so papalitan nyo po yun. Mag-create kayo ng password ninyo, confirm yung password, and then trading pin. Ang trading pin para siyang ATM pin code. So pwede kayong maglagay dyan 6 digit ano. So ang trading pin na yan, ginagamit yan pag bumili ka na ng shares. Okay, para sa confirmation, ilagay mo yung trading pin. So tandaan nyo rin po, lagi yan ano. Trading pin at password. Select hint ano, pag nakalimutan mo yung password, mag-create tayo ng question. Usually yan, mother maiden name, ano ang maiden name ng mother mo, no? So again, sa account information, importante, yung username mo, password mo, dapat hindi mo yan malimutan. Alright, next, click mo lang yung next. So, ilagay mo individual, name mo, gender. Okay, pag maglagay po tayo ng date natin, unahin po natin yung year. Okay, so gawa tayo ng example dito, ano? Okay, place of birth. Yan, civil status, married. Yan, ilagay mo yung asawa mo, ano, pangalan niya. So, kahit pag nilagay nyo pong married, legally dapat married kayo. So, ilagay mo yung asawa mo. So, kahit some of you maaaring separated na or hindi na okay, ilagay mo pa rin as long as you are legally married. Okay, citizenship, Filipino, ano. Select ID type, passport. So, additional ID type na pwede mong ilagay license ng ano mo, no? Driver license. So, kailangan ng dalawang ID, ano? So, kung wala kang ID, tatry natin mamaya sa U-Trade, isang ID lang ang kailangan doon. Okay, so primary ID. So, pipicturean mo yun. So, sundin mo lang yung instruction dito, ano? Okay, please upload dalawang copy of your IDs with signature. Okay. Tapos parang ganito nakita nyo po siya. Okay, so ang gagawin nyo po ipagdikit nyo sa papel, picturean nyo, tapos kailangan may perma yan siya 3 beses. Okay, upload ka to copy of valid ID. So yan, so gagawa tayo. Pag okay na yan, okay, so ito naman para sa mga minor. Ngayon, kailangan po natin ng TIN number. So kung wala kayong TIN number, kaya magpakuha na lang kayo or punta kayo sa BIR. Apply na lamang po kayo, no? So, kailangan yan. Address line 1, kung saan yung barangay ninyo, ano? And then, probinsya. Basta nakita nyo po na green, it means okay na yan. Okay, billing statement. Anong ibig sabihin nito? Ito yung halimbawa, resibo ng inyong bills ng kuryente, tubig. What if kung hindi naman nakapangalan sa inyo, no? So as long as nakapangalan sa family mo, basta doon ka anong address na nilagay mo, ano? So dapat make sure na yun din po ang nakalagay sa billing address mo. Alright? So yan po ay sample para at least mag-proceed yung ginagawa po natin. Okay, country code. Siyempre, dito tayo sa Pilipinas. Telephone number mo, no? Anong number mo sa Pilipinas? Ownership. Ikaw ba yung may-ari ng bahay mo? Umuupa ka lang. So, lagay mo own. Ilang taong ka na dyan sa bahay mo, no? So, ilang years ka na? Sabihin natin 20 years or 12 years. Ilang months, ano? So, hindi naman talaga literal na alamin mo. So, hula-hulaan mo lang. So, pinaka-importante, may naka-check nakalagay. It means good na yan. So, anong trabaho mo, caregiver? Ilagay mo yung email address nyo, ano? So, dahil magpapadala yan sila dyan ng country code, yan yung ilalagay mo, no? Employment status, ano ka ba ngayon na employed kasi kung nagtatrabaho ka. So, ilagay mo anong pangalan ng employer mo. Confidential, pwede naman.
So, saan ang address niya? Halimbawa, sa ibang bansa, anong street? Diba? So, ilagay mo na lang. Okay? Business address, anong street or bayan, etc. Zip code. Basta importante nakita nyo naka-green. Okay na yan. So, anong country? So, ilagay mo rin kung anong bansa kayo. Country code. So, kung ang ma-advise ko po, kung ano yung nilagay nyo po dito na number, yun na rin ang ilalagay mo dyan. Dito sa baba. Ilang taon ka na dyan sa amo mo? 5 years. Anong position mo dyan? Kung caregiver, ilagay mo caregiver. Tandaan po, dito sa baba, nakalagay, referred by, i-click nyo po other. And then, i-click nyo po dito, pipiliin nyo po. Ayan, itong pipiliin natin, Ramper IMG, yung walang dash sa gitna. Alright, so piliin nyo, and then click mo next. Dito tayo sa investor profile. So, saan mo galing yung investment mo? Salary. Okay, investment objectives. Ano bang gusto na plano natin dito? Of course, growth, long term. So, ganyan. Pwede mong ilalagay yan. Annual income, hindi mo naman talaga kailangan ilagay lahat. So, magkano income mo? 300 or 500,000 sa loob ng isang taon. Financial worth. So, total asset mo, magkano yan? Kapag bibilangin natin pati value, sabihin natin 5 million or 1 million. Okay, anong bank? So, make sure may kayo, may Philippine bank kayo. So, sa mga nasa abroad, ang gagawin nyo po, pwede kayo mag-apply ng online banking, digital banking. Madami naman po dyan, Union Bank, pwede kayo mag-apply niyan. Kasi madaling makapag-apply kahit nasa abroad ka. So, lagay mo yung pangalan mo. Okay, for example, lagay mo yung pangalan mo. Okay, so account number. Okay, yan. Anong branch ng ng bank account mo? Diba? So, ilagay mo lang, as hanggat nag-green yan. Pag nagpula yan, palitan nyo at ulitin. Are you a beneficial owner of more than 10% or an officer of director ng PSE listed companies? No. Do you have accounts with stock brokers? No. Are you employed otherwise associated with another broker? No. And then I would like to my confirmation certificates document to be delivered mailed to home home address na lang. Yeah, click mo yan na next. Dito FATCA Foreign Account Tax Compliance Act. No, no mo lang, no. Yan. Click mo lang yung no and then click mo next. Dito, gagawin mo, pipirma ka. Okay. Once na napirmahan mo, kung hindi mo tama yung pagpirma, clear mo lang yan. Ulitin mo uli, Okay. And then i-click mo, I have read, understood, and click mo, I am not a robot. Then click mo yan siya, submit. Okay. So, ang next na gagawin nyo, pumunta kayo sa inyong email. Makakatanggap po kayo nito, And then, ang gagawin nyo para i-validate yan, i-click nyo po yung link na ito para ma-validate at i-check nila po yung application ninyo. Makakatanggap po kayo niyan ng email din. Sundin mo na lang yung instruction. Ngayon, pag makatanggap na po kayo ng email, tanggap ko kayo ng email at approve na ang nakalagay, click nyo po sign in. So, doon sa username na ginawa po ninyo, okay, yun po ang ilalagay natin at yung password na ilalagay dyan. Next na instruction nila is to fund your account. Lalagyan na po natin ng pera ang inyong my trade para makabili po kayo ng shares. So, paano ba mag-fund ng account? Magbibigay din sila ng instruction, pero ito po ang gagawin ninyo. Punta po kayo sa user guide, at click nyo po funding timelines. Paano ang step-by-step instruction pag magpapadala tayo. So, kung mayroon kayong online bank transfer, di ba, pwede nyo gagawin yun, di kaya remittance. So, pag remittance, okay, papadala kayo, andyan po yung mga account name, okay, andyan po yung account number, so yan po yan siya. Dyan po kayo magpapadala, picturean nyo po ang resibo at yun po ang i-email po natin. So, andito lang,
kailangan mo lang siya basahin, ano. So, sa ano naman, sa online bank transfer, so madami yan dito, ano. So, susundan mo lamang po yan. Okay? So, ito po, ano, online bank transfer, ano. Ito po, susundan mo lamang po yan. Once na nakapadala na po kayo, okay, i-email nyo po sa, ano, sa fundsmytrade.com. So, ito, advice ko, basahin nyo lang. Simple instruction lang naman ito kung paano kayo magpadala. Okay, pagkatapos, pagdating nyo doon sa inyong account, makikita nyo po yung pumasok na. So, as much as possible, kung ako po ang tatanungin, ano, ay dapat mag-email kayo na oras ng ano dito sa Pilipinas. Oras ng working hours. Okay, at the same time, ano, working days. So, wag sa weekend kasi hindi po nila matatanggap po yan. So, bubuksan nila yan sa Monday. So, yan po yung dapat natin gagawin. So, this is my Facebook account. Pwede nyo po akong i-private message if you have any question. Pwede nyo po akong i-follow din para masundan nyo po yung ginagawa po namin. At the same time, pwede nyo na rin po, ano, requesting to follow us in our Facebook page. And if you have any question, just let us know. I hope masundan ninyo and have a good day, everyone.